Yan ang hindi ko maintindihan sa inyong mga DDS, mga kaibigan. Pag magsasalita ng maangas, ng mayabang si Tatay Digong at ng paghahamon, magpapalakpakan kayo at tuwang-tuwa pa kayo kagaya nito. He was the one who asked for this. Bakit? Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Si former President Duterte pa mismo ang nagsabi at naghamon sa ICC na pakibilisan, mga kaibigan, at kung maaari, bukas na bukas din. Tapos ngayon nahuli siya at nakadetain siya sa ICC. Galit kayo? Ngayon, magpe-prayer rally kayo? Dati, di ba? Sinabi niya, tinawag pa ni former President Digong na stupid si God. Tapos ngayon magpe-prayer rally kayo? For what? Dati, hinahamak nyo ang mga nagpi-people power. Sabi nyo, walang kwenta. Tapos ngayon, you are calling for people power? Anong klase yan? Basta sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din, kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Sasabihin nyo, itong idol namin, buti pa siya, matapang. Diba? Since election, diba? Sasabihin, kukunin ko yung bandila ng Pilipinas, itataka ko sa China para matapos na yung mga pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Nung naging presidente siya, isa pala siyang magiging kaalyado ng China at magsasabing gawin nyo na lang kaming province of China. Yan po kasi, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Magsasalita ng mga ganyan, ng mga agresibong salita. Kayo naman, na mga panatiko, magpapalakpakan kayo, hiyawan kayo. Iba talaga ang tatay. Pagkatapos ngayon, nung nangyari na, injustice. Let me remind you, 7 years na po na dinidinig ng ICC yung reklamo na isinampa 2017 pa ng grupong Magdalo sa pangunahan ni former Senator Antonio Trillanes, mga kaibigan. Si former President Duterte, matagal na niyang inaantay, hinahamon ng ICC, and now it's here, mga kaibigan. Ngayon, antayin nyo naman na gumulong ang hustisya para sa kanya. Hindi pa naman po siya guilty. Arrested lang siya para makapag-attend po siya sa mga pagdinig. Ngayon, if he is really innocent, nasa mga abogado niya na yan na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Aside from the overwhelming evidence na ipresinta ng prosecution. Ngayon, mga kaibigan, mabuti pa nga po si President Duterte, ayan po, due process po yan. Dumadaan po siya sa due process. Hindi po siya kagaya ng mga biktima ng extrajudicial killing na hindi na nga sila dininig. Di ba? Winakasan agad ang kanilang buhay. Sabi ng iba, si tatay ang tawag namin sa kanya dahil anak ang turing namin niya sa aming lahat. Di ba? You don't kill your children. You don't shoot your children. Hindi ho ba? O yun, yung in-interview na yun, hindi nakasagot eh. Yan po ang isipin natin. Di ba? Sasabihin mong tinuturing na anak, bakit? Na-try ba yung mga biktima ng extrajudicial killing? Na-presenta ba sila sa husgado? Binigyan ba sila ng karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili? Hindi. Winakasan talaga ang kanilang buhay agad. Okay? So ngayon po, mga kaibigan, gathering of evidence, tapos na. Ngayon po, paghuhukom na, mga kaibigan. So yung sinasabi po ni Senator De La Rosa kay General Torre na huwag kang abusado sa kapangyarihan mo, I think, Senator De La Rosa, you should tell that to yourself. Kasi po si General Torre nagpapatupad lamang ng batas. Nagpapatupad po lamang ng kanyang sinumpang tungkulin. Wala po akong nakikitang pagmamalabis dyan. Okay? Comment down below. Ano po sa tingin nyo, mga kaibigan? Lalo na sa reaksyon ng mga pabiktim po ng mga DDS ngayon. Silver Voice TV, magandang umaga. Tagumpay!